kada kibot, baka kahit utot ni Vico Soto, naba-viral. Talaga? Oo, samantalang yung ibang kalaban, kahit anong gawin, wala. Much as we want Vico Soto to be the next president, hindi siya pwede sa 2020. Bakit? Because, pero syempre, nag-aabang pa rin tayo kung aamin si Catherine o si Mayor Mark Alcala na sila na ni Catherine. Oo, meron kuya. Sabi nga ni Mami Min, single nga daw si Catherine. So, hindi totoo yung kay Mayor Alcala. Katulad nga yun, di ba? Yung sino to, yung kalaban ni Ate V sa pagka-gobernador. Ay, tumawag sa kanyang laos? Oo. Naku, sinagot yan ni Ate V sa aking interview. Ay, Oo. meron bang kapatid sa labas si Luis Manzano? Ay, talaga, Mama Loy? May kapatid sa labas. Ay, bakit hindi pa pasukin? Hello mga kapi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po, si Ate Mrena. At ito naman po si Papa O, si Pagkikiyan. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Ay, naku, Diyos ko, nangangamoy election na talaga. Ay, nagsimula na. Nagsimula na yung campaign Oo. period. Oo, syempre, naging matunog dyan ay si Vico Soto Ay, na tumatakbo bilang mayor ng Pasig City. Ay! Oo, talaga namang alam mo, sa totoo lang, kada kibot, baka kahit utot ni Vico Soto, naba-viral. Talaga? Oo, samantalang yung ibang kalaban, kahit anong gawin, wala. Oo. Hindi pa. Katulad nito, nung day 1 ng campaign. Si Bossing Vic ang nagpakilala sa kanya. Yes. Paano nga siya pinakilala? Ang future president daw ng Pilipinas. Diba? Nakakaloka nga si Bossing Vic nung buong ningning na isinigaw na ang next president ay si Vico Soto. Parang nahiya si Vico kaya nilinaw nito na na-carry away lang ang kanyang ama. Kaya wag na raw pansinin pa ito. Pero in fairness parang wala namang kumontra, no? May nag-post nga, si Asia Madrigal, ang sabi niya, bago sana tayo humiling ng kagaya ni Vico, naway maging kagaya rin tayo ng mga taga-Pasig na naging matalino sa pagpili at pagboto ng mamumuno. Ang bigat at ang lalim. Baka it's a prophecy. Wow. Eh, kuya, tatakbo ba si Vico sa 2028? Sa track and field? Kuya, sa pagka-presidente. Oo nga, Nay, kasi di ba huling termino niya, but ever mananalo siya. Yes. Diba? At kine-claim naman nating mananalo siya. Much as we want Vico Soto to be the next president, hindi siya pwede sa 2020. Bakit? Because wala siya sa age. Kulang pa sa edad. Kulang pa sa age. Sa age requirement. O dapat ang alam ko 40. Wala pa si Vico. Hindi Hindi aabot kaya 2034. Ako naman talaga, Diyos ko, sa aking post nga, manifesting ako. Yes. Na Vico Soto. Diba? In fairness naman kay Vico Soto, talagang hindi corrupt. Diba? Imagine mo, may action center siya. Oo. Di ba, na isumbong nyo sa amin kung sino yung kurakot. Ay. Kung sino yung nanlalamang sa inyo, kung sino yung nangingikil sa inyo. Ay. Na pag napatunayan, mawawalan ng trabaho. Oo. Di ba? Diba? Parang si Sam Versosa. Yan din ang balak pag nanalong mayor ng Manila. Yes. Magkakaroon siya ng parang action center, yung sumbungan hotline. Tama. Sa city na kung sino yung mangingikil sa inyo o yung mga gagawa ng irregularidad at kikikilang kayo ng mga taga-city hall, isumbong nyo. Yun. Diba? Yun ang maganda. Yun yung tinatawag na good governance. Sabi nga ni Bossing Vic, di ba? Alam niyo ba ang good governance? Ano yan? Governance na good. Ay, nako. Oo nga naman. Acheche! Ay, pans. Nakakatuwa. No? Diba? Ako nga, alam mo, ang wish ko talaga na maging Pangulo si Vico Soto sa 2034. No? Ang wish ko rin, sana ay malakas pa for the next 20 years si Bossing Vic at si Tita Connie Reyes para maabutan nila yung time na yon. Yes. Di ba yung moment na yun na magiging presidente ang kanilang anak. Dahil ever since talaga, si Vico Soto, talagang gawan mo ng issue yan, ay,
sasagutin ka. Harapin ka niya. Haharapin ka niya. Di ba sabi niya, transparent sila sa Pasig. Wag mo Kaya kong- yung mga, yung mga hakot lang na nagrally ng mga Oo. taga Quezon City pala. Oo, di ba? hinakot, oo. Tapos sa Covenant, Mhm. yung ang tumatawag ay Comelec, o hindi umatin yung kalaban. Kaya si Vico ay nakipagkamay sa hangin. Dahil wala nga doon yung kalaban para pumirma sa Covenant. Ibig sabihin ay magiging malinis at lahat ay makikikooperate para magkaroon ng isang malinis na eleksyon. Eh Yes. kaya lang wala doon yung kalaban. So, kuya, ano Oh. yung sabihin nun? Na ano? Dahil hindi sumipot yung kalaban doon, Oh. gagawa sila ng kabalbalan? Hindi naman kasi parang pumunta rin yata pero wala na sina Vico Soto. Oo. Anyway, sana naman hindi lang sa Pasig mangyari yung yung Covenant, yung pagkakaisa na magkaroon ng malinis election, sana sa buong bansa. Yes. Although, karaniwan na nating naririnig yung mga dayaan. Katulad nga yan, di ba? Yung sino to, yung kalaban ni Ate V sa pagka-gobernador. Ay, tumawag sa kanyang laos? Oo. Naku, sinagot yan ni Ate V sa aking interview. Ay, Oo. ano sabi? Ay, naku. Alam mo, very Vilma Santos ang sagot. Ay, ano sabi? Nung ini-interview ko si Ate V, katabi niya doon si Luis Manzano na tumatakbo rin bilang vice governor ni Ate V. O, ano sabi ni Ate B? Ay, naku. I love you, Lucky. Ay, Di ay tingi. Yun? Hindi nga. Parang ayaw ng pansinin ni Ate V. Parang, naku, basta kami, nagtatrabaho lang kami, andito lang kami, kung ano yung mga issue nila. Kilala mo naman ako, OG, di ba? Sa almost 30 years namin sa politics, wala naman kaming ginagawa, wala naman kaming issue ng corruption. Tama. Kaya naman ang lakas ni Ate V. O yan, kitang-kita namin dyan sa kampanya, yung day 1 nila, dyan mismo sa kanilang bayan sa Lipa City. Mm-mm. Oo, at si Ate V pala, sa mga hindi nakakaalam, ang pinakaunang mayor na babae Talaga? sa Lipa City. Pinakauna rin gobernador. Talaga? Na babae? Oo. Pinakauna rin congressman sa Lipa. Na babae din? Yes. Galing mo ate. Diba? no? Oo. Kasi ano itong narinig ko din sa nahagip niyong video. Na ano? Na meron bang kapatid sa labas si Luis Manzano? Ay, talaga, Mama Loy? May kapatid sa labas? Ay, bakit hindi pa pasukin? Ay ko. Umulpas talaga sa likod ko. Kakaloka ka. Hindi. Ito kasi, Loy, na viral tong video na to. Alin yan? Ito. Atin pong one muntik na party list. Ante dito po, artistahin din eh. Parang magkamukha. Kung magkamukha, pumalakpak nga kayo. Pati, kagwapo mo rin. Kagwapo mo rin. Akala ko nga para malinaw, nung una ko nakita si Atty. Rafi nung kami nagsama din sa Tanawan, nakaramdam ako ng lukso ng dugo. Anong palagay mo sa akin? Congratulations ang ating one muntik party list atin. Ayan. Ikaw mukha naman kasi talaga. Kamukha ni Luis. Oo nga. Oo. Yang si Atty. Rafi Garcia, Oo. yan yung first nominee Oo. ng One Munti Party List. Na, One Munti. Oo, na number 121 sa balota. Bakit One Munti, Nay? Okay. So, ang kanilang sektor na pinasasakupan ay yung mga kabataan. Magmula sanggol hanggang sila'y lumalaki. Mga batang munti, yung mga maliliit. One munti, oo. Yung mga bata mula sanggol hanggang paglaki ay sila ay dapat na magabayan, matutukan, yung mga kanilang pag-edukasyon, yung welfare ng mga kabataan. Yes. Oo. Health, education, welfare, Correct, diba? oo. So yun ang kanilang advocacy, child-centered advocacy. Ayun. Yes. Oo. At alam mo ba, Loy? Oo. Since 1995 pa pala, yung kanilang organisasyon, yung One Munti. Kaya pala One Munti. Oo. Oo, parang isang batang munti. Yes. Pero doon nagsisimula yung sa isa Oo. para dumami sila.
na mga batang sinusuporta ng One Munti Party List. Yung Hindi pala pwede yun. pala dyan si Mirena. Ah? Pwede si Mirena. Eh, basta pag wala na siyang ubo. Ate mo na, ubo na naman. Oo. Munti pa rin eh, oh. Hindi na lumaki Oo nga eh. Pero joke-joke lang ni Ate V tsaka ni Luis eh. Kasi kahawig nga eh. Oo. Kahawig Mestizo din eh. Oo, kasi di ba parang kahawig nga ni Edo Manzano. Oo. Oo, so parang pinalalagay na, oops, parang half-brother ni Luis. Yes. Oo. Yun. Anyway, ayan. So, tingnan natin, baka naman magpa-DNA testing yun si Attorney Rafi Garcia. No? Pinatulan talaga. Kasi, Ate V, tingnan ko nga, baka anak ko nga ito. Nang wala akong kamalay-malay. Oo. Kaya yung joke na yan, sabi, tinutokso na raw si Attorney Rafi na, anak ka ni Ate V. Ha? Kapatid ka ni Luis. Kapatid ka ni Luis. Oo. Kaya, nako, tingnan natin, baka makausap natin si Attorney Rafi tungkol dyan. Paano Yes. masasabi niya? Mm. Ha? Kuya. O bakit? Politics ka rin yung pinag-uusapan. Ah. Kamusta na itong si Catherine Bernardo at saka si Mayor Alcala? Ay, ayun na nga. So, hanggang ngayon ay talaga namang naghahanap pa rin sila ng resibo. Oo. Tapos parang meron daw kaibigan si Catherine na parang mula pa nung bata, mag-best friends na sila. Parang wala raw post yung best friend ni Catherine na ang sumulat nga ng post doon sa Reddit parang lumalabas na hindi na sila okay ni Catherine. Yung Trina, Nay. Trina. Oo. Ano sabi nun? Hindi kasi nga daw wala daw nakitang birthday post for Catherine doon sa Sockmed ni Trina. Kaya pinapalagay ng iba na, hindi ba sila okay mag-best friend? Kasi usually pag birthday ni Catherine, di ba, syempre best friend, may mga long post, di ba? Ganun ba? Syempre hindi naman natin alamin dahil iyan, parang napansin lang ito ng nag-post sa Reddit Hindi naman natin alam ngayon ko nga lang nalaman na best friend pala ni Catherine yung Trina. Speaking of nakapansin, Nay, marami lang nakapansin na netizen, Na ano? na finalo daw ni Mami Min itong si Mayor Alcala Finalo. sa IG. Tapos? In-unfollow din. Bakit? Siguro maraming nakakita na finalo niya. Tapos, ayun, marami ring nakakitang nag-unfollow siya. Grabe yung mga netizen, ano? Nay, ano masasabi mo? Wala. Okay. And with that, mga kaibigan, Dali, ano nga? Ano alam ko nga? na, hindi, di ba kasi sa interview ni MJ Felipe, nasabi ni MJ na single naman si Catherine, di ba? Sabi ni Ma'am Min, oo. So kuya, kung sinabi ni Mami Min na single pa si Catherine, hindi pa sila ni Mayor Alcala. Hayaan mo, tanay naman yun. Yan na. Minsan kasi, ako talaga ako nag-explain ha. Hindi, basta, kasi ang tanong ni MJ, single naman si Catherine, di ba? So, pwedeng open siya sa lahat ng manliligaw. Kaya sinabi niya, yes or oo. Sabi ni Mami Min. Di ba? Kung ang tanong ni MJ, si ano po ba may love life na? Yes or no? Ganun lang. Di ba? Although, sinabi naman ni Mami Min na independent na si Catherine. Kumbaga, may sarili ng pag-iisip. Yun, pero siya ay nakagabay dahil wala namang graduation ng pagiging nanay. So, yun naiintindihan ko. Pero syempre, nag-aabang pa rin tayo kung aamin si Catherine o si Mayor Alcala na sila na ni Catherine. Meron kuya, sabi nga ni Mami Min, single nga daw si Catherine. So hindi totoo yung kay Mayor Alcala. Mataas ang boses mo. Pinatataas ang boses. Sakit! Sorry. Buto yun! Sorry. Pasensya lang. Nakalimutan ko, nagpa-live ko pa pala. Hindi! Wala pa! Wow pa! Hindi ko pinagagalanan si MD Skin Beauty and Wellness. Sparta! Pero yung websame, hindi! Ikaw naman, Pati yung mukha mo, namumula. Nakupula ko, di ba? Kasi nga, Ano pinagawa mo si MD? nag-NB Elite, yan. Elite, So, nag-microneedling, kaya medyo namumula po tayo. Naku, Diyos ko. Diba? Kaya yung mga lote ninyo, yung mga properties nyo, daling nyo dyan sa ND. Kasi doon nag-e-elite sila. Hindi! Iba yun! Treatment yun na! NB Elite. Ang akala ko naman kasi. Oo, hindi yun. Ang dami nilang treatment dyan. At ang isa pa nga na yung pinakabago dyan, yung kanilang NV Endo Laser Lift.
Oh! Na-experience ko na ba yan? Hindi pa nga, Nay. Gusto ko to yung parang may ilaw, yung umiilaw na pula. Ah. Di ba gagawin sa atin yan? Oo, Oo, gusto ko kasi yan. nga, nakaka-lift daw yan ng bonggang-bongga. Yung pagkatapos pa lang nung procedure, makikita mo na agad na wala na yung double chin. Oo. Agad-agad Nakaka-lift ba yan? Oo. Ay, Mama Loy, nakaka-right din ba yan? Gaga! Ay, Nay! Teka, masakit yun. Totoo, masakit. Left and right. Sampaling kita dyan, Rena. Nakakaloka. Baka mamali ka ng suntok, Nay. Malumpo ka dito. Pasensya na, kakalive ko. Hindi Anyway, nga, hindi yun nga na ako nga. nagpa-live ko. Sana nga yung pinag-usapan Yung natin. endolip, kasi nga, Nay, ang nagpo-perform yan, yung certified surgeon doctor ng NB na si Dr. Rhea Trinidad. Rhea. Kaya talagang assured kayo na safe at saka expert ang gumagawa sa inyo. Ayun. To sculpt, tighten, and glow. Yan, ang results na mapifeel nyo pag endo laser lift kayo. Yes. Yan yung susunod namin Ayan, gagawin. ha? Yes. I-avail nyo na yan. Anyway, mabalik nga tayo dun. Okay, Mami Min. Diyos ko, ano ba Yung yun? wala Kung nga saan daw natin sila. napupunta? Pwede wala. O, di tapos ang usapan. Ay, pero may mga nagko-comment dun sa Reddit na yan, Aha. na parang yung iba naniniwala na sa'yo na si Katrina at saka si Mayor. Kung totoong may ahidwaan, etong si Trina at saka si Katrina. Hindi daw kaya dahil etong si Trina, BFF din yung si Mika na ex ni Mayor. Ganun ba yun? Oo. Yun nga yung kinoconnect the dots Connect the nila. dots nila, hindi Oo. pa. O, yan, Ang nakalagay ganda naman ng dyan. plot Sabihin twist, naman. no? Sabihin nyo naman, ini-invento namin, ha? Ganda ng plot twist, ano? Nakakaloka, hindi pa. Oo. Ay, abangan natin yan. Ano ba yung mga kaganapan na yan? Ang nakakaloka kasi nito, Loy, no? May mga fans kasi, si Katrina, parang ayaw nila kay Mayor. Oo, na bakit yan? Bakit yan ka umano? Kay Mayor, ganyan-ganyan. Hindi naman din nila kilala si Mayor. Yes. Kung ano-ano binibintang nila kay Mayor. Di ba? Hindi nila kilala ng lubusan yung tao. Di ba? Kaya, yung iba naman, talagang pag fanay, ang ano gusto nila, Katniel, Katden, di ba? Pero nakalimutan nila, may sariling buhay si Catherine. Sabi nga ni Mami Min, independent siya. Oo. She's an independent woman. Oo, di ba? Kaya yung mga lagi kong bilin sa mga fans lagi yan na lagi niyong iisipin na yung iniidolo ninyo ay kung ano yung performance nila sa harap ng camera. Kasi doon nyo sila unang hinangaan. Di ba? Pero lagi nyo rin tatandaan, hindi nyo hawak yung kapalaran ng tao. Ha? Ang mga bituin ay mga gabay lamang. Gamitin pa rin natin ang ating free will. Sino yung Seba? Ano ba yun? Ano nasasabi? Anto, Scorpio? Cancer? Ay, nako. Diyos ko. Kung saan na naman napunta yung usapan natin. Ito kasi si Rena ubo ng ubo And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click yung like and subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay nyo yung aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag hindi niya kayong unang-una manonotify, meron kaming latest update, ha? At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At dahil nga lumabas na po yung aming unang episode ulit sa Batang Quiapo, kasama si Josa Poco nung Friday. Sana po napanood nyo. Kung hindi pa po, meron po akong behind the scenes ng aming day 1 ng taping sa Batang Quiapo sa aking pong vlog. Ito yung pinakita dito ni Loy, yung kanyang behind na puro pasa. Puro pasa. Kasi grabe, ilang suntok inabot ng wet sabi ko ngayon. Dahil dito kay Brenda Oo nga O, panoorin niyo po sa channel ko ha. Sana po manood po kayo lagi ng Batang Quiapo. Yan. And thank you Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. Dr. Jessica D ng Ideal Vision para naman po sa aming eyewear. And of course, kung mag-gym po kayo, Anytime Fitness Hema D Square. Yan po. Yes. Ayan, Rena. Yes, hello mga ka-update. So follow nyo po ang aking FB page at ang Rhena po.
M-R-E-N-A. Siyempre, ang akin naman panayam, Diyos ko, naloka sila kay Sugar Mercado sa kanyang pag-amin tungkol sa kanila ni Willie Revillame. Ayun na. Oo, naku, ang kanyang revelasyon dyan sa OG Diaz Inspires. Yes. Sana panoorin nyo. Talagang iyak, tawa si Sugar Mercado. Oo. Uy, Parang may igit na. uy. Parang may Wow! Huwag parang mong may gamitin yung igit. utot para kumari, inubo ka dahil umutot. Tumikot ka dyan, talagang inuubo ka, Brenda. Kaya huwag kang umaano. Kaya ang pinag-favorite ko. Sa'yo. Ay nako, dahil dyan bigla ko naalala yung Sushi Fine na may napakasarap na baked sushi. Yes. Oo, ha? Ay nako, syempre ang Zion Philippines. Maraming Yes. salamat. Oo, ayan, naku, bumili kayo dyan. Yan yung mga matitinong mga massage chair. Tama. Dyan, ha? Nako, yan pinag-iipunan niya ni Chico. Oo, gusto ni alam mo Chico na yan. Chico. Oo. Ang Zion Philippines. Yes. Na meron din silang sauna. Yan. Uy, meron ka na nasa Tagaytay, di Oo, ba? diba? Oo, kaya nga nagpupunta tayo dun para mag-sauna. Correct. Oo, Ha? Naman na Tagaytay para mag-sauna. Correct. Oo, ayan. At syempre pa, naku, bigla kong naalala. Oo. Si Mami Dolores Paelmo. Ayan. Happy Ay, birthday, Mami Happy Dolores. birthday. Sila yung may-ari ng Nanay Dory. Ah! At saka ng Leslie's Tagaytay. Ay, happy birthday, Mother! Happy birthday, Mami Dory. I love you. Alam mo yan. Yes. At syempre pa, ang ating birthday greetings naman kay Robert Herrera. Happy birthday, ng Robert! Tiger Wings. Yes! At si Leia. Happy birthday, Lay! We love you Ayan, so alam mo na, mahal much! namin kayo, ha? Yes. At congratulations sa iyong Correct. panganay. Nakatapos ka na ng isa, Nay. 4 na lang. Si Eric. Ay, happy graduation, Erin! Chef Erin Diaz. Yes, si Mrena, no? Oh. Si Mrena. Chef Chip. Pag-graduate mo na. Ha? Ayan na, congratulations, anak. Yes. Di Proud mo na lang proud alam. ang daddy. More than 1 million. Hindi mo siya kakaloka. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa was in OG Diaz na lagi nagsasabi ng papaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every visit is a blessing! at ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Ay, happy birthday, Tita Peachy Volante, kapatid ni Mami. Ay, happy birthday. Happy birthday, Tita. We love you. Happy birthday. Aray ko, Ang gift ni Lord sa masakit, inyo. masakit na yung pasa. Hindi yung Kasi nga, sunod. ilang beses ka nang papatabas ng puwet. Hindi ilang beses mo hinampas. Hindi, grabe. Kasi naman, puro tahi yung... Hoy! Hindi yan totoo! Pakita. Ito Ay! Hindi ko kaya. Diyos ko.